So yung pagiging paulit-ulit ni Daddy Frankie, normal po yan. No? Kung gusto nyo pong mabigyan talaga ng diin yung inyong mga sinasabi. Isa sa mga natulungan ni Daddy Frankie, no, na hindi sinasadya, ay itong magkakapatid na sila John Paul, si Aljun, tsaka si Al Polibic at yung isa pa nilang kapatid. Actually, aksidente, no, yung pagtulong sa kanila. Dahil ang original na tutulungan nila ni Daddy Frankie dapat ay yung nanay, no, na nawala sa sarili, nawala sa katinoan. But since wala na dun yung nanay, napaling yung atensyon ni Daddy Frankie kay John Paul. Dahil siya yung, kumbaga, yung pinakabata sa magkakapatid na tinutulungan ngayon ni Daddy Frankie. And sa takbo ng naging kwento nun, naging masalimuot hanggang sa nalaman natin na may tatay pa pala sila. At ang tatay nila ay nasa Cavite na doon nagtrabaho na dahil sa pagsusumikap na maitaguyod yung mga anak at yung asawa, no, doon nagtrabaho at siya hindi inaasahan nagkasakit na rin. For 3 years, hindi siya umuwi. No? At nalaman niya na lang yung nangyari sa kanyang mga anak nung napanood niya yung upload ni Daddy Frankie na nakatawag ng atensyon niya, kaya sa kanya lang naisipang umuwi. No? Napaka masalimuot ng naging buhay nitong magkakapatid na to. At ang isa sa nagkaroon ng interest, yung karamihan, ay dito kay Al Polibic na nung umpisa, aggressive, di ba? Nanduro na yung muntik niyang saktan si Daddy Frankie, kung ano-ano yung pinagsasabi, di ba? Nawawala na talaga sa katinuan na nung ating sinubaybayan at naintindihan, kapos sa pagmamahal ng mga magulang, kulang sa pag-aaruga at kulang sa tamang pagkain and stress, depressions. Actually, normally yung mga nakikita natin dito sa mga tinutulungan ni Daddy Frankie and the rest ng mga natulungan na rin ni Tekram at saka ni Pony Alde, most of them undergo depression. So, sa mga nakita natin at napanood natin sa mga vloggers na to, nakikita natin yung effect talaga ng depression sa mga tao. Malaking bagay na yun, nawawala sa sarili, hindi nakakapag-isip ng maayos, na nagiging contributor na bandang huli dahil napabayaan na yung sarili. Walang nag-aruga, walang umintindi, walang kumalingat. No? So, kung tutusin, nagsimula sa maliit na bagay, lumaki ng lumaki, kaya lumala yung karamdaman. So, ito yung nangyari, no, sa magkakapatid. Dahil, nung una, ang may problema lang, yung nanay nila John Paul. Dahil lumayo ang ama, naghanap buhay sana, na nagkaroon din ng problema, hindi niya na natustusan yung pangangailangan ng anak hanggang yung mga anak na yung kumilos. At sa pagkilos ng mga anak like Al Polibic na umpisa sa yung tumatayong ama't ina, no, sa mga kapatid niya, bumigay na rin dahil hindi niya kinayanan. Dahil sa murang edad, naging shoulder niya na yung pagiging ama't ina sa mga kapatid niya. But, of course, sa lahat ng mga ito, dumating si Daddy Frankie, natulungan sila, naayos yung buhay nila. At unti-unti ngayon, bumabangon sila sa tulong rin ni Daddy Frankie. And ngayon, itong si Al Polibic, mapapadala na sa paggamutan. Which is willing din naman si Al Polibic. Nakita naman natin nung inayos, yung proper foods, di ba? Unti-unti, nagiging okay si Al Polibic. At naraman din natin yung kwento ng tatay niya, no, na ang daming naging question. At dati rin palang, alam mo kung minsan yung hirap sa ating mga Pilipino kung sino pa yung medyo hikaho sa buhay, sila yung nakikipagsapalaran sa instant money, which is sugal. Diba? Marami sa ating mga Pilipino na nahuhumaling sa mga ganitong bagay na out of frustrations maybe,
no? Nauuwi doon sa easy money, which is magsugal. Kaya maraming nalulung sa sugal. Dahil akala nila makakatulong yun. Dahil nga, akala mo maliit lang yung puhunan mo, but hindi mo alam, palaki na pa ng palaki. No? So, isa yon sa naging issue nitong ama ni Al Polipic at saka ni John Paul. Pero, ngayon, sa tulong ni Daddy Frankie, unti-unti nang magbabago. And nakita naman natin ngayon yung mga tulong na ibinibigay ni Daddy Frankie. Kahit no, marami na ang nagsasabi sa kanya. Marami ang manghihikayat kay Daddy Frankie at na doon dalhin sa shelter niya, na kung ano-anong mga bagay na parang ang dating is siguro nagre-recommend no kung ano yung dapat gawin ni Daddy Frankie. And nakikita nila yung paulit-ulit no paulit-ulit na pagpapaalala ni Daddy Frankie sa lahat ng mga naging beneficiary niya. Kung mapapansin nyo, talaga namang paulit-ulit si Daddy Frankie. Nakikita ninyo yung mga the way siya mag-deliver, the way siya mag-interrupt, the way niya i-insist yung mga napapansin niya dito sa kanyang mga beneficiaries. No? Hindi lang naman dito kanila Polibic o kanila John Paul. Diba? Even sa lahat ng kanyang mga tinulungan. Okay? Especially si Ansing. No, kay Ansing lang, marami ang talagang naiinis na. No? Sabihin na natin naiinis na rin kay Daddy Frankie. Dahil Daddy Frankie keep on giving. No? Parang kinukonsinti niya ng araw itong mga hinihingi ni Ansing. And to this content, no, na kung saan nabanggit niya, no, na mayroong mga viewers, no, commentors sa kanyang comment section na nagsasabing dapat hindi pinapaulit-ulit ni Daddy Frankie yung pagtulong, yung pagkonsinte dito sa mga taong ito, no? Pero tingnan niyo rin po yung punto ni Daddy Frankie. Kung nagiging paulit-ulit man siya sa pagpapaalala sa mga taong ito dahil gusto niya lang po, no, maging malinaw. Kasi hindi sila darating sa ganitong klase ng pamumuhay kung alam nila yung nagiging takbo ng ginagawa nila sa buhay nila. Diba? Hindi yan mauuwi sa ganyan. Hindi yan mapapariwara, hindi niya mapapabayaan ang anak niya katulad si tatay, no? Na mas pinili niya mag-stay doon for 3 years. No? Lalo nang nawalan siya ng income. Hindi niya naisip na balikan yung kanyang mga anak. No? So, yung the way ni Daddy Frankie para ulitin ito sa kanila is binibigyan niya ng emphasis, no, na ito yung karapat dapat niyong gawin. Ito yung nararapat niyong gawin. Ito yung kailangan ninyo. Okay? Ito yung dapat mong ipakita, no, sa mga taong tumutulong sa inyo. So yun yung reason ni Daddy Frankie sa paulit-ulit, no, ng paalala, ng pagsasabi dito sa mga taong to. Kasi hindi sila aabot sa ganyang klaseng pamumuhay kung alam nila, no, nasa tamang direksyon yung ginagawa nila sa buhay nila. Kay Ansing, nakita natin kung paano humingi ng favor, pero pinagsasabihan ni Daddy Frankie pero binibigyan niya pa rin. Kasi nga, gusto niya na maibigay yung tamang atensyon at tamang pag-alalay. No? Kasi kung kukontrahin mo yan without, di ba, giving some in return, makikinig kaya yan sa kanya? Di ba? Kasi dito sa isang latest content ni Daddy Frankie na ang title niya is dadalhin na sa pagamutan si Al Polibic, no? Kuya ni John Paul. Nabanggit po dito yung mga comment na gano'n. No? It's good, hindi minamasama ni Daddy Frankie. No? Kasi suggestion yan eh. Opinion yan ng mga tao eh. Diba? Ini-encourage niya nga yung mga yan na mag-comment pa.
no? Kasi that's one way of communicating sa mga viewers mo. Dahil hindi naman lahat yan ma-entertain niya kapag nagkakaroon siya ng premiere or live stream. Diba? Comment section is one way to communicate with your viewers. And if you can answer, much better. Diba? Mas maganda yun kung masasagot mo sila. Ngayon, kung hindi mo masasagot, and most of them have this kind of question to you, diba? Pwede mong sagutin sa isa sa mga vlog mo, which is yun yung ginawa ni Daddy Frankie. Nung sinagot niya yung question na yan, na bakit pa ulit-ulit si Daddy Frankie, bakit laging nagre-remind, no? Kasi nga, gusto niyang tumatak sa isipan ng mga taong ito yung kahalagahan ng kanyang paalala, no? Yun yung reason doon. Para sa akin, yun yung opinion ko. Kung kaya nagpapaulit-ulit si Daddy Frankie sa lahat ng mga sinasabi niya. Hindi lang naman dito sa mga to even kanila Tintin. Di ba? Kanila Kuya Oliver. So most of them, lahat ng mga kamag-anakan nitong mga tinutulungan niya, malimit, may mga paulit-ulit na pinapaalala si Daddy Frankie. No? Yun yung way niya, no? Para hindi mauwi sa wala yung paghihirap niya at of course ng mga sponsor, no, mga taong may tiwala sa kanya. Kasi kapag kayan hindi sumunod doon sa tamang direksyon ni Daddy Frankie, hindi lang si Daddy Frankie masisira sa mga taong to, kundi doon na rin sa mga taong may tiwala sa kanya, mga sponsors niya. 'Di ba? Mga taong ang tingin sa kanya is mapapatino niya itong mga to. And yun din naman kasi yung gusto ni Daddy Frankie. Hindi mauwi sa wala yung paghihirap or yung tulong na binibigay nitong mga tao ito. So, keep on reminding them, hindi po nakakasama yun. No? Mas makakatulong po yun doon sa mga tao yun. Okay, isipin po natin, may mga ganitong naging karanasan sa buhay, itong mga pumasok sa depression stage, sa stressful stage, no, na bumigay yung mga utak. Ang family po nito, medyo mababa ang moral. No? Mababa po ang moral niya. So, kailangan niya ng mga tao may malawak na pangunawa at magpapaalala sa kanila. No? Kasi sila yung mga taong babalik at babalik sa kung ano yung dinanas nila. No, naaalala nila yan. So for others, no, like Daddy Frankie, to remind them repeatedly, okay, will help them realize na may punto yung sinasabi. No, kasi ito yung mga taong ang iniisip lang yung problema, no, yung nag-cause kung bakit sila nahirapan. Hindi sila nakakapag-isip ng how to solve that problem. Ang naiisip lang nila yung naging problema nila. Nagpo-focus sila sa problema. Okay? Hindi sila yung tipong nung nalaman nila yung problema, nag-isip sila ng solusyon. No? Most of them, no? Most of us nakakaranas ng mga ganung bagay. Pero bakit hindi tayo lahat bumibigay? Diba? Bakit hindi tayo nawawala sa sarili? Diba? Because some of us, ganun yung pag-iisip. Nung nagka-problema tayo, we identify the problem. Diba? After identifying the problem, knowing the root cause, then we start solving it. Diba? Karamihan ganun yung ating ginagawa. But there are na hindi ganun katibay pagdating sa mga problema. No? So, yung maging paulit-ulit ka sa gusto mong iparating sa kanila, i-impart sa kanila, no? With proper explanations. Kung kaya mo nga magbigay ng example, magbigay ka eh. Di ba? It might help. Di ba?
na ma-realize nila kung nasaan sila nagkamali, kung ano yung pagkakamali nila. So sa case, itong mga taong to, sa lahat ng tinulungan ni Daddy Frankie, no, ganun po yung naging, para sa akin, naging karanasan nila. No? Which also involved the family. Diba? Kasi kung ang family may suporta or yung taong malalapit sa kanya sa mga taong nagkaroon ng diferensya sa pag-iisip ay nanduroon, no, umalalay, sumubaybay, hindi aabot sila sa ganong punto na sila ay mawawala sa katinuan. Okay, so yung pagiging paulit-ulit ni Daddy Frankie, normal po yan. No? Kung gusto nyo pong mabigyan talaga ng diin yung inyong mga sinasabi. May mga tao kasi na isang sabihin mo lang, isang paliwanag mo lang, gets na nila. So, these are people na, kumbaga, matagal, no? Or hindi pa nawawala sa sarili. No? They just need some suggestions for them to understand kung ano ba talaga yung nangyayari. And there are some na talagang pag nagka-problema, nahihirapang alisin yung isip sa problema bagkos pinupokus pa nila lalo doon sa problema, hindi doon sa solusyon nung naging problema nila. Okay, so yan lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to dyan sa naging mga nasabi ni Daddy Frankie. No? So, yun po lamang at maraming salamat.